Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kukulo ang dugo nyo dito. Naalala nyo yung nag-viral na ng hampas ng helmet? Ito, i-recap natin, Actually, isang linggo na to eh. 7 days ago. Pero, para ma-refresh yung memory nyo, no? Panoorin muna natin to. Alam niyo na to, di ba? Kuha ang Gusto kong mag-ngit-ngit muna kayo. Kuha ang video na yan sa bahagi ng Florentino Street, corner Maceda Street sa Barangay 519 sa Sampaloc, Maynila, madaling araw nitong June 1. Kaya kahit nakapula pa ang traffic light, humarurot na ang rider patawid para iwasan ang nanakit sa kanya. Bago ang pananakit, nahagip sa CCTV ng kabilang barangay ang pag-counterflow sa Florentino Street, isang one-way street ang So, dito tayo, skip tayo dito. Na-content ko na tayo, skip tayo dito sa dahilan ni Kapitan dito. Nakaamoy na ako dito na talagang malakas kay Kapitan to helmet eh. at sinundan ito ng pagsuntok ng driver ng motorsiklo. Dito na humarurot palayo ang biktima habang nag-counterflow na naman ang magkaangkas at lumiko sa isang kanto. Nakarating na sa Manila Police District ang video at sinabing agad silang nagkasa ng operasyon para matunton ang nanakit na magkaangkas. Ayon sa kapitan ng Barangay 517, hindi na nila mahagilap ang nanakit na rider na residente nila pero nakipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak at kaibigan nito. Sabi, isusurrender daw nila dito sa station po, tapos dadalhin nila doon kay Yorme. Mabait naman tong bata na ito. Hindi naman siya talaga permanente dito nakatirayan. Iba-iba ang lugar. Mabait naman daw yung bata, di ba? Siya na yung nagsasabi agad. Pero nandito ang relatives niya. Nakarating na rin ang insidente sa land Diba? Dito pa lang alam na alam kong malakas ito kay Kapitan eh. Kahit sa yung mga nagko-comments, di ba? Ah, halatang halata, mabait daw na bata, di ba? Galit na galit kay Kapitan yung mga tao. Halataan naman kasi. So, ito yung si Sir Kagawad, pakinggan natin yung sasabihin niya. Kagawad ito ni Kapitan. Magandang araw sa lahat. Papakilala muna ako. Ako po si Kagawad Darwin Torres ng Barangay 517. At wala ito dahil may YouTube channel naman ako noon pa. Max. Gusto ko lang sana ilabas din yung namin. Ilabas din yung siguro sa akin lang yung damdamin ko, yung sobrang dulot ng atake ng social media, lalo na yung mga walang magawa sa buhay kundi mag-cellphone lang, mambash lang, mag-comment lang kahit di alam. Tsaka sa mga vlogger din na Ano yun, no? Strawman, no? ginagawang sinasakyan yung issue. Siyempre, more views, more engagement, more kita. Yan. Given na yan, kahit ikaw din naman, di ba? Ano ba, sir? Given na yon yung mga, why need attack na parang nagsi-cellphone lang, yung opinion doon tayo maglaban, doon sa argument. Hindi yung nagsi-cellphone. Wala kang pakialam doon, 'di ba? Napanood kasi yung video eh. Napanood yung kakaibang interview kasi ng barangay captain nyo. 'Di ba? It doesn't matter kahit pa sabi mo yung nag-comment doon eh nagsi-cellphone lang maghapon or 'di ba? Hindi yun yung main argument. 'Di ba? Tapos yung sinasabi mo na na yung mga more views, more given na yun eh. 'Di ba? Kahit ikaw nasa social media kaya ka nag-upload, gusto mo mapanood ka din. Anyway, pagpatuloy natin sabihin niyo. Ito muna, unahin ko muna yung barangay namin, yung sa nag-viral, yung nanghampas ng helmet at nanuntok. Ito po ang komento namin. Doon sa vlogger na yan, hindi ko nabanggitin, baka lalo kang sumikat, sikat ka na eh. Bakit? Sikat ka? Para pag binanggit mo siya, hindi nga kita kilala eh. Ngayon ko nga lang na-encounter yung channel mo dahil may nag-forward sa akin.
Si Real Ryan siguro yung inaano dito, no. Baka lalo ka pa, alam mo naman may influence yung channel niya. Ano ba naman mga ganitong tao? Ganito ba yung iboboto nyo? Di ba? I mean, I'm so sure, di ba, siguro sa future, may bala kang tumakbo sa mas mataas na posisyon, tapos iyakin ka na ganyan. Ano ba yan? Ganito. Mali po ang sinasabi niyo na hindi cooperative ang barangay. Bakit? Sa totoo po, nagpa-interview pa nga ang chairman namin, ABS, GMA. So, yun na ibig sabihin ng pagiging cooperative, yung nagpa-interview. Napanood nga namin yung interview eh. Mabait daw eh. Just imagine, pasulpot-sulpot lang sa barangay nyo, alam na agad ni Kapitan na mabait. Ay, nako. At sa Hindi naman doon nakikita yung pagiging cooperative. Para kasing hindi nyo kayang i-handle yung ganong sitwasyon, tukoy nyo na yung kamag-anak eh. 'Di ba? Kung paano nyo palalabasin yun, abay hindi ko alam. Trabaho nyo kasi yun eh. Padalhan nyo ng summon yun. 'Di ba? Pagka hindi uma-attend, anong gagawin? Bibigyan nyo ng certificate yata yung complainant para makapag-file na. Ewan ko sa inyo. Dapat talaga ano yan eh. Constant yung nandiyan na ba? Kailangan iharap na kay Yorme. Ganun dapat. Hindi wala talaga. I'm so sorry, no. Hindi nakikita kasi sa inyo yung kooperasyon talaga. Sa kanya, no, ang kooperasyon nagpa-interview, yun na yun. Ano ba? Di ba, ang pinag-uusapan dito ang kooperasyon, yung resulta, yung paghahanap dun sa may sala. totoo lang, parang hindi rin maganda na dahil sobrang binash pa siya ng alam mo na, yung mga makikitid ng utak, walang magawa kundi mambash lang. Sa totoo naman sinabi ng chairman namin, pasulpot-sulpot lang dito yon. At pero andito ang kamag-anak niya, dito nakatira sa barangay namin. Ano nangyari? Tukoy nyo na pala. So anong dahilan para sabihin ng vlogger na yun na hindi cooperative ang barangay? Asan na? Alam nyo na pala yung kamag-anak eh. O asan na? Any updates? At nagpapatulong pa sa na hanapin kung sino ang taong yun. Kasi nga, inutil kasi kayo. Yun kasi yung sinasabi. I assume, si Real Ryan yung tinutukoy nito kasi yun yung nag-upload nung video eh. Inutil kasi kayo. Napakatagal ng panahon ngayon. Anong progress ba? Tingnan nga natin sa channel na ito. 4 days ago to eh. Sa inyo, pagka wala na. Anong gagawin namin? Wala eh. Yun yung recent video niya, no? Diba? Wala nga update eh. Hindi nga alam kung humarap ng LTO yan o pinagsabihan yung wag nang humarap eh. Sumagot na ng maayos yung chairman namin. Ang ginawa ng social media, binastos, pati yung physical na binabastos. Kesyo kamag-anak daw, kesyo hawig ni Marcoleta, kesyo parang tanod lang. Ang babastos nyo, mawala kayong respeto. Mas lalo na kung yung mga mismong senador nga, ganyan ang ginagawa, tapos kayo, barangay level pa lang, iyakin na kayo. Dapat iba yung nakaupo dyan, yung malakas ang loob, tsaka hindi balat sibuyas. Ganun talaga. Pag nasa posisyon kayo, maraming masasabi sa inyo yung tao. Kung reklamador kayo sa na-experience nyo ngayon, kasi may pagkukulang din kasi kayo eh. Naghahantay kasi ng resulta yung mga tao. Tapos parang sa inyo walang nangyayari.
nanood na lang kayo, nang bastos pa kayo. Oh, Tapos, ano ha, utang na loob namin na napanood. Diyos ko naman. comment ko rin doon sa mga nababasa ko sa comment na ang tatapang. Bakit pag natapat daw sa kanila, may nagbibideo pa dyan sa Maseda na naantay ko yung nangahampas ang helmet. Ito, uubra sa akin. Ganyan. Alam niyo po, Ano lang Ang kayo bara- dyan, nahihiya lang kayo kasi yung mga mismong tao na yung gumagalaw. Dahil nararamdaman nyo, hindi satisfied doon sa ginagawa nyo. Or doon sa ginawa nyong action. 'Di ba? Kasi alam mo naman yung sistema ng social media dito sa atin. Minsan nga, hindi mo makokontrol yan eh. Or laging ganon. Kasi nga, pag nakita ng taong ganyan, gusto ng tao kasi swift justice. Hindi man ano no, hindi man mahatulan agad yung makita na ginagawa nyo ang lahat. Kasi parang wala lang talaga eh. May mga ibang nangyayaring ganyan. Minsan pinapakita pa ka, pinupuntahan pa sa bahay. Kayo wala eh. Basta, ay wala dito. Yun na yun. Talagang may something talaga. Marami nang nangyari na ganyan ano, pero hindi na-bash yung kapitan na ganyan. Kasi ang tono kasi ni kapitan, kilalang kilala niya ito eh. Na parang, ba't mo sasabihin mabait, men? Wala kasi yun sa issue, yung pagiging mabait ng tao. May ginawang kasalanan yun eh. Kahit ba naman sakristan yan, o mismong pare yan, na videoan siyang may hinahataw ng helmet kasi. 'Di ba? Parang alam na agad ni Kapitan na, mabait yun, mabait kasi. 'Di ba? Doon nag-init yung tao. Kaya tuloy parang pinagtatakpan nyo. Na kayo naman, instead na i-explain nyo ng, ikaw, may platform ka, no? Puro balat sibuyas pa yung message mo. 'Di ba? Lalo kayo kaiinisan ng tao niyan. Kahit ako, naiinis ako every time na parang inaaway pa yung nagkikriticize sa inyo, public servant kayo. Boss nyo yan. Yung mga nagagalit. Tapos gaganyan, sasagot-sagutin mo. Mali din sometimes sa mentality na itong mga nakaupo sa gobyerno na to eh. 'Di ba? Parang ang gusto nilang mangyari, kayo yung bossin. 'Di ba? Ang boss nyo kasi mga tao. Kaya pag nagalit yan, normal yun. Barangay 517, kami po ay hindi namin tinotolerate ang pananakit. Hindi namin tinotolerate. Opo, mali talaga manakit. Then show Tama ka, us. mali. Mali po Pakita nyo. Pakita nyo sa amin na hindi nyo talaga tinotolerate. Ano nangyari? talaga ang manakit ng tao. Ni walang update. 'Di ba? Ito pa po isa. Yung tao po na yon na nanuntok ay sinasabi ng karamihan sa social media, sobrang bash na nga eh. Sa totoo lang, sabi na iba, demonyo daw, hindi raw mabait, para sa akin, personal ko pong opinion at base sa pagkakakilala ko sa taong yon, mabuting tao po yun. Dito nagagalit ang tao sa inyo. 'Di ba? Dito nagagalit ang tao sa inyo. Inulit mo yung pagkakamali ni Kapitan. Bullshit, 'di ba? Nagigets ba ng pag-iisip netong taong to na hindi yun ang issue? Hindi issue yung personal yung pagkakakilala do sa tao. Ang issue, may ginawa siyang mali, maging accountable siya. Yung personal yung knowledge do sa tao, walang pake yun. I mean, walang saysay yun. Kahit pa sabihin mong pinakain ka niyan sa Jollibee o binigyan ka ng bigas niyan, ito yung mga mentality ng mga supporter ni FLM eh. 'Di ba? Hindi mo naiintindihan na merong ginawang pagkakamali yung tao na yon at kailangan pagbayaran niya yon. Hindi yun natutubos ng tingin nyo na mabait yun. Dito pa nga lang halata. Diyos ko. Kaya ko po nasabi yon kasi mas kilala ko po yung tao na yan kaysa sa inyo. Kaya naman Kaysa sa pala. Hindi naman yung buong pagkatao nun yung problema eh. 'Di ba?
Ang problema doon, hindi niya hinarap yung ginawa niyang pagkakamali. ng babash. Ang nakita nyo lang po kasi yung video ng pananakit. Oo. Pero Correct! Nakita namin video at kailangan niyang pagbayaran yun. Wala na kami pakialam sa personal na buhay niyan. Ano ba? Dito malinaw talaga na pinoprotektahan niyo yung tao. Dapat hindi kayo nagsasalita ng mga ganyang bagay. Dapat nasa gitna kayo. Dapat sinasabi niyo, kailangan pagbayaran niya. 'Di ba? Kilalang kilala niyo pala. Ano ba naman itong kagawad na to? hindi nyo po nakita at nakilala yung tao sa pagiging mabuti. Kung sa tingin nyo po, kung yun po ay talagang siga-siga, masamang tao, demonyo, maangas, sa tingin nyo po ba, Wala na sa linya yung sinasabi niya. Hindi niya naiintindihan yung accountability ng tao. Labas sa usapin yan. 'Di ba? Pinagtatanggol na nila yung siga. So tingin mo magkakalakas ng loob na na maghamon 'yon, na magsalita 'yon ng matapang ka kung Diyos ko naman. 'Di ba ginagawa naman tayong bobo na ito? matatagal na siyang hanapin? Siyempre, kung maraming galit sa tao niya, may magtuturo, magtatawa, ganito yan. Nakita ko si ganito, ito yung pangalan niyan. Sa tingin niyo po ba, hindi pa mahihirapan ng otoridad na hanapin siya? Napaka bullshit talaga nito. Sobrang tanga niya, no? Sorry kagawad ha. Pero katangahan nito sinasabi mo eh. Pinagtatanggol mo na yun eh. Ganito ba yung mga iboboto nyo? Ganito ba yung mentality? Yan. At ito pa, kung hindi nag-viral ang video na yon, sigurado ko, base sa pagkakilala ko sa taong yon, haharapin niya yung kaso eh. Tatanggapin niya. Ang sa akin siguro nabigla siya, meron siyang hindi nagustuhang salita, kaya humantong sa pananakit na hindi naman talaga tama. Ba't taga-abogado ka doon? Barangay ka. Uy! Tawag dito, kung hindi nag-viral yan, harapin niya yung kaso eh. Ayun ba yung kinuwento sa'yo nung nakausap mo? Alin sa dalawa, ma-settle nila or matuloy ang kaso, at pag natuloy ang kaso, available naman yan siguro. Ano lang naman yan eh. Hindi naman... Wait, anong difference na nag-viral sa hindi? 'Di ba? Wala namang gagawin ang tao dyan eh. Anong gagawin ng tao sa kanya pagka nahuli? Pagpipiesta lang sa social media. Ngayon nga hindi nahuli, pinagpipiestahan na siya sa social media. Ano pang difference nun kung ba't ayaw sumulpot yan? Dahil kung hindi lang nag-viral, wala naman difference yun eh. Nahusgahan na siya eh. Kahit na hindi siya lumabas eh. Ano pa ba ang kaibahan nun? Ito naman, naman na itong taon to. Ewan ko kung anong klaseng utak meron to. heinous crime yan. Para din sa heinous comment nyo at pambabash nyo. Pati yung barangay, dinamay nyo. Pati dinamay nyo. Paano hindi ka idadamay? Masyado kayong bias dito. Nag-aabogado ka na kagad. Alam mo, ini-expect ko dito sa video na naiintindihan ko na kung bakit nagingit-ngit ang tao dito sa pinagdadadaldal mo, sir eh. 'Di ba? Naiintindihan ko na kasi biased ka. Nag-aabogado ka doon sa tao. Nung una naiintindihan ko pa na inaano niyo yung sarili niyo, pinagtatanggol niyo. Pero nung dumating na doon sa sa mismong rider, pinagtatanggol mo, gina-justify mo yung na walang kinalaman yung pagiging mabait niya dito eh. Nakukuha mo ba, kagawad? Walang kinalaman yung pagiging mabait niya dito. May ginawa siyang mali na dapat hinaharap niya. Yun kasi yun. Ano ba naman to? Halatang kabarkada mo, min eh. At yung sinabi mo na haharapin ito kung hindi lang nag-viral. Hindi mo salita yun eh. Salita yun nun. Malamang nakausap mo yan. 'Di ba? Mataas ang probability na nakausap mo yan.
Sobra Bullshit. kayo. Tapos, sige, pagpalagay natin na ayos niya, na nakapagpiyansa siya, o kaya napanagutan niya. Paano naman yung damage ng pagkatao niya at ng pamilya niya at ng Aba, bakit mo sisisihin yung tao doon? Ikagagawa niya yun. Ay, gago pala talaga to eh. Parang ganito yan, ano? Alam mo yung mga sangkot sa flood control? Tignan mo ha? Wait lang ha. Ulitin ko yung sinabi niya. Talaga sira ulo pala itong taon to eh. Sisisihin pa yung mga tao. Ginagago pala talaga tayo nito. Ginagago tayo nito eh. Tignan mo ha? sige, pagpalagay natin na ayos niya, na nakapagpiyansa siya, o kaya napanagutan niya. Paano naman yung damage ng pagkatao niya at ng pamilya niya at ng barangay dahil sa mga O di sana hindi niya ginawa yun. Para hindi nadama yung mga mahal niya sa buhay at kayo mga siraulo dyan sa barangay na yan. Bakit sisisihin mo yung mga tao? Reaction ng tao yung doon sa katarantaduhan na ginawa niya eh. At walang makuhang resulta sa inyo eh. Parang ganito, ulitin ko yun sa flood control project, ano. Sisisihin mo yung mga nagalit dun kay Diskaya dahil kawawa naman yung mga anak. Hindi ba in the first place dapat iniisip nila Diskaya yung bago ginawa? 'Di ba? Parang kasalanan pa ng tao ah. So anong nangyari? Hindi kasalanan nung hindi wala sa kamay nung nag-aangas-angasan na nanghampas ng helmet kung ano yung kinakaharap nyo ngayon? Eh kung hindi naman nagmaangas yan, hindi nyo matitikman yung galit ng tao eh. Ano ba naman itong taon to? Paano yung ano? Anong pakialam namin yun? Eh di sana hindi siya gumawa ng katarantaduhan. Paano daw yung mga kamag-anak? Paano daw yung barangay? Si Rao, kung dinistansya nyo yung sarili nyo dyan, di kayo madadamay. Nag-aabogado kasi kayo. Si Kapitan mabait daw. Ikaw din, yun din na sinasabi mo. Diyos ko naman. pangit at pambabas ninyo. Habang buhay na namin dala yan. At nung tao na yun mismo, Kasalanan nung mga netizen. Instead na asisihin nyo yung pagiging impulsive at yung pagiging mayabang nung pinagtatanggol mo, mga tao yung sisisihin nyo? Ba't yung mga tao ba yun ang hampas ng helmet do sa rider? Tanginang yan. na nakakalat ng pagmumukha niya sa social media. Paano naman siya? Paano niya makukuha yung katarungan na yun? Diba? Kaya din sa vlogger, sana makasuhan ka. Yan. Sana makasuhan ka. Ano ikakaso? At kung ako man Ano yun, ikakaso? Unang-una, yung video, nasa public yun. Diba? Nakuhanan sa public yun. Nagmaangas yung pinagtatanggol mo. O anong kaso dun? Naalala nyo kay Yana Motovlog? Diba? Kahit si Yana Motovlog yung may kasalanan, binidyo niya, hindi rin naman siya nakasuhan ng Data Privacy Act eh. Anong magiging kaso nun? Abay, sira pala talaga ang ulo na ito, no? Yung nag-raise ng awareness yun yung kakasuhan. Ano ba to? ito, ako man yun, halimbawa, hindi ako barangay kagawad. Kung ako man yun nanuntok na yun, hindi na po ako susuko eh. Bakit? Kasi Hindi na daw siya susuko. Kung siya daw yung ano ba to? ako man yun, halimbawa, hindi ako barangay kagawad. Kung ako man yun nanuntok na yun, hindi na po ako susuko eh. Bakit? Kasi nahusgahan na po ako. Harapin ko na lang yung kaso, pero yung para humarap sa Harapin mo yung kaso, hindi ka nga susuko. Tanga ka ba? Ginagago mo ba yung nakikinig sa'yo? Sabi niya hindi daw siya susuko, pero haharapin niya daw yung kaso. Paano mo haharapin yung kaso kung hindi ka susuko? Ano ba to? Halata talagang pinagtatanggol nila eh, no? alam mo na, di natin sa mga nagpapapogi,
Kapag viral yung kaso, tinatrabaho. Pero pag hindi viral, kahit mas malala pa sa panununtok, hindi nyo naman inaasikaso. Inaasikaso nyo na pag viral. Siyempre, marami nakatutok. Malamang, 'di ba? Dun makikita yung sincerity nyo eh. Lalo na doon sa mga kaso na ganon. So meaning, yung mga mentality ito ng tanga eh. 'Di ba? So meaning, pag nag-viral, wag asikasuhin. At depende dun sa ginagawang asikasuhin. Yung mga nanuntok na yan, wag asikasuhin. Dapat yung mga, katulad nung may pumatay, yun lang aasikasuhin. Dapat lahat yan aasikasuhin. Kaya mag-viral o hindi. Di ba? Yung pagiging viral, nagkataon lang yon na may nag-upload ng video, pero dapat yan, asikasuhin nyo lahat. Ewan ko dito sa taon to kung paano nagkaroon ng posisyon to. Ang atensyon ng tao, lahat nandun. So pag nakuha nyo nga naman, bidang-bida kayo sa social media, bidang-bida kayo sa tao. Yun ang pangit sa atin eh. So, kahit halimbawa, may binugbog, pero hindi naman nag-viral. Sa tingin nyo po ba, sana ganun din kayo, ganun. Ano yun eh, yung pagiging viral, irrelevant kasi yun, sir. Katulad na sinabi ko kanina, mag-viral man o hindi, kailangang asikasuhin lahat. Ngayon, nag-viral yan, asikasuhin nyo pa rin. Di ba? Lahat dapat. Hindi dapat nagiging, dito yung pagiging viral. Hindi dapat nagiging issue to. Dahil pare-parehas lang naman na krimen yung ginawa. Di ba? Kaya yung pagka-viral, wala yun eh. Kasi sa modern age ng sa makabagong panahon natin ngayon, laging nandiyan na yan eh. Lahat kasi ng tao ngayon may camera. Ordinaryong araw may camera. Marami ng walking CCTV ngayon. Kaya may mangyari man ganyan, magde-demand talaga, lalo na kung marami nakapanood. Pero wala yun eh, wala yun sa wala dapat yun. Ibig sabihin, hindi nyo dapat binibigyan ng pansin yun kung nag-viral o hindi. Kasi lahat ng kaso pantay-pantay. 'Di ba? Nasa lugar nyo kasi mangyari yun. 'Di ba? So ibig mo ba sabihin, ang aasikasuhin nyo lang yung mga matitindi lang na nangyari? Dapat kasama yan. Din kayo kapursigido maghanap. Tapos, Wala kang pakialam doon. Ang pinag-uusapan kayo. Kung nagpursige maghanap yung mga tao doon, wala kang paki doon. Hindi naman bawal pati yun eh. Di ba? Wala naman sa mandato na lahat ng troublemaker diyan ay hanapin. Nagkataon doon interesado yung mga tao. Bawal ba yon sa batas? Ano ba naman tong tao yung tao eh, walang kilala yung sino yung binugbog, walang kilalang vlogger, hindi siya marami, wala siyang impluwensya talaga. Sana ganyan din kayo ang dedikasyon nyo mahanap yung nambugbog. Sana lang. Dahil Paano kung hindi? Paano kung hindi? Magagalit ka? Wala ka na doon. Ang dinidiman yung trabaho nyo, gawin nyo. Ano ba naman to? viral lang kasi. Sana dumating tayo dun sa punto na hindi kailangan na viral ang kaso para lang pagtuunan nyo ng sobrang atensyon. Hindi, ito kung hindi magva-viral yan at kung hindi makakarating sa mga tao yan, 'di ba? Hindi naman mapapansin yan eh. Irrelevant kasi yung pagiging viral. Yung mga dinidemand, yung ito tamo. Dahil viral lang kasi. Sana dumating tayo dun sa punto na hindi kailangan na viral ang kaso. Wala kang karapatan, tanga, wala kang karapatan magsalita ng ganyan dahil kami, yung mga naghahanap or sila Real Ryan na vlogger, hindi naman nila mandato ang asikasuhin ng lahat. Kayo, mandato nyong asikasuhin ng lahat. Dahil nasa posisyon kayo eh. 'Di ba? Kung kami ay may pinagpukusan kami na pagtuunan ng pansin, choice namin 'yon. Hindi kami tali sa rules ng pagiging public servant.
Yan ang dapat naiintindihan mo. Kayo, obligasyon nyo kasi lahat yon. Pag may kinalaman sa barangay nyo, obligasyon nyo yun. Lahat, lahat, lahat. Kami, kung may mapansin man kami, no, na, choice namin yun eh. Hindi naman kami public servant eh. Bakit i-demand mo sa amin yan? Tanga ka ba? Ano ba naman itong taon to? So, para lang pagtuunan nyo ng sobra-sobrang atensyon. O ano naman yun kung hindi namin pagtuunan ng sobra-sobrang attention yung iba? May gagawin ka sa amin? Kami, pwedeng magreklamo pag hindi nyo pinagtuunan ng attention yung mga nangyayari sa inyo. Dahil trabaho nyo naman talaga yon. Kami, kahit wala kaming gawin, wala namang mag-uubliga sa amin. Pero kayo, obligado kayo dahil sa posisyon nyo. Di ba? Yun na hindi niya naiintindihan. Ay, nako. Maraming salamat. Ewan ko dito sa taon to. Yan lang po ang pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.